Salawat na umala, magiging salamat kanami sa mensahe sang ambahan, no? He knows my fiery trials. Kung meron ka mga Bibles, salamat sa Ginoo, no? Sang another privilege yung makadala sa inyo sa pulong sa Ginoo. Kung meron ka mga Bibles, diri sa may Romans chapter 12, verses 1 to 2. Palihog bukas diri. Kag basahon din siya sang tingob, no? Dungan, Romans chapter 12, verses 1 to 2. Romans chapter 12, verses 1 to 2. Ara na? Ready? Begin. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what it is that good and acceptable and perfect will of God. Mamaya na kita Ginoo, salamat sa bunga aga nga makapamalandong kami Ginoo sa mga pulong. May Ginoo nga matunan sa buong maaga, mag-remind sa amon kag ma-apply naman Ginoo sa amon nga kabuhi. As we go along sa inyong kalibutan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang Book of Romans, naghambal, ini siya sang Book of Salvation. Biniton makitaan kung sa diin, ginhambal dira, ginsaysay dira ni Paul, halin sa Romans chapter 1, hasta sa chapter 11, kung paano kita maluwas, kung diin kita giluwas, kag anong mga benefits sang kaluwasan sa aton. Kag kinalain sang kaluwasan subong panahon kumpara sa una panahon. But paabot mo diri sa chapter 12 hasta sa the remaining chapters ng Book of Romans, si Paul nag-shift sa iyang focus sa mga very practical matters, mga matters nga naga-include sa aton nga everyday living, kung paano kita magkabuhi as Christian everyday. Kay most of the time, kalabanan yung mga Kristohanon, nagakaangkon nilang kaluwasan, pero ang kasaysay, ang next dayon nga pamangkot, now what? Naluwas ka? Yes, palangit ka. Now ano? Okay? Kay all throughout the Bible, makita naton nga ang mga Kristohanon, once nga maluwas sila, it's either naga-grow sila sa Christian or nagabalik sila. Kaangay isang baboy, wala nga paliguan mo, dugay-dugay, maligid sa iyang higko. It's either we grow or we remain the same. Yes, balangit kita. Pero do we grow bala as a Christian? Kag ang first two verses ng sininga chapter, sa chapter 12, nagahatag sa aton sa insight sa area kung sa diin maka-improve kita sa aton nga walk with God. Nagahambal ini siya sang sikreto, the secret of holy living. Diri makita naton, magamuton naton subong aga kung anong gina-expect sa Ginoo sa aton as Christians. Kaya ano nga aton nga goal sa sininga kalibutan? Ano ba lang aton nga purpose nga ginluwas kita? Tatlo ka punto aton subong aga nga naga-revolve ang secret of holy living. Ang number 1 diri, the secret of holy living revolves around the worship of God. Kung tanawon ta ang verse 1, hambal dira ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang word bala dira nga reasonable, nagahalin ina siya sa same word man nga logic. Baga logic. Meaning to say nga ang word nga reasonable, makita naton nga ang pag-present sa aton nga lawas sa Ginoo is logical.
It just makes sense. Kaya ang word man dira nga service, if you look at it, nagahalin man na siya sa word nga to perform, phrase nga to perform a sacred service. Naga-reference na siya sa ginaubra sa unang panahon sa mga taga-Israel sa panahon kung sa diin nga ang mga Levi naga-perform sila sa tabernacle kag nagahatag dira ka kung makasala ka sa unang panahon didto ka makadto na sa tabernacle ka maghalad sa imo nga it's either pigeon or ang imo nga pinakatinlo nga lamb. Kumbaga it is the form of worship ang muna sila sa una magsimba, maghalad sa tabernacle. Therefore, ang phrase nga reasonable service naghamba lamang ina siyang kita as Christians, we should be yielding our bodies to the Lord. Kaya it is, muna aton nga pinaka-highest form of worship. Hatag ng kabuhi na sa Ginoo. See? Amo na siya ang hambal dira. Kay, you cannot say that you love the Lord kung wala mo ginahatag ang imo nga kabuhi sa iya. Paano mo mahambal nga palangga mo na siya? Ang isa ka tawo nga na. Ba? Naghahatag. Kung nga panguliyag pa lang, gahatag ka time. Gahatag ka sang talent mo, gahatag ka sang treasure mo, gahatag ka sang nag-sacrifice ka, ba? In order for you nga makita sang tao nga ginahigugma mo, nga higugma mo siya. Up to the point nga pakasal ka mo duwa. This is the ultimate sacrifice. Ginahatag mo yung mga kabuhi. Tiyan mo man ang Ginoo. Present your bodies a living sacrifice. Also, if you look at the word phrase, look at the phrase nga present your bodies. Nagahambal din ang Bible, nga tanan niya bilang word, present your bodies. Ang ginawala siya, ang Bible naghambal nga present your thoughts, present your hand. Hindi, bodies. Kung ano makitaan mo sa espiyo right now, amo na siya ang ginapangayo sa Ginoo. Lawas mo. It includes your self, ang imong sinful nature. Amo nang ginapangayo sa Ginoo aton nga lawas. Kay balaan sa Ginoo nga ang aton nga lawas makasasala. Di Lord, sir, pastor, makasasala i-present mo sa Ginoo. We'll get to that in a while. Present amo na meaning to say nga presentar mo ba? Once you present, o ari ako nga gulingon, hatag mo na. Basta lingon, hindi na naimo kung ginahatag mo na. It means that we are no longer holding anything back from God. We have placed ourselves sa iyang altar. So ang idea diri nga gusto ko i-point out is that total surrender sa Ginoo. Kaya kalabanan ng mga Kristohanon, kalabanan ng mga tao, they want to be saved. Tanan kita, yes, gusto ta magpalangit. Pero when it comes to presenting, maghatag na sang imo kabuhi, may mga bagay kitang gina-hold back. Hindi lang kamo, kundi ako man mismo. May gina-hold back kita nga gina-struggle nga mag-let go. Especially ang mga parts sa aton nga kabuhi kung sa diin precious sa aton. Pero ang Ginoo naghambal, present your bodies. Everything, tanan nina. Tanan mga flaws, tanan nga bad attitude mo. Ang word, see? Take note ng lang word that I present. It is a one time, for all time, action. Okay? Meaning to say, kung ihatag mo na sa Ginoo, i-present mo na, iyan na sa Ginoo. Nga ay present na how? Nga kinanglan na gid na ihatag, pwede mo na bala mga palangit man ta bala. Yes, nga kinanglan na. Ara dirang sabat. Anong rason nga kinanglan ta i-present? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Amo nang cause nga kinanglan ta i-present ang aton nga lawas kay bangod sa mercies ng Ginoo. Naghambal diri si Paul nga ang mga naluwas. Kaya naluwas lamang sa bugay sa Ginoo. Tinga kinanglan tagid. Kay bangod nga hindi na nagani aton, iyan na sa Ginoo. Logical reason. Ang basang 1 Corinthians, if you have your Bibles, 1 Corinthians chapter 6.
verse 20. Ano ba ni Paul dala? For ye are bought with a price. Ginbakal na kita. Kag may bili na. Anong bili niya? Ang iya nga anak nga ginlansang dito sa krus, sa Kalbaryo. Therefore, the conclusion mo na, therefore, nga ahaw, therefore, glorify God in your body and in your spirit. Kasi no na siya, which are God's. Okay? Yes, ang Ginoo na. Sa pagit yung verse, sa next lang chapter 7, verse 23. 7:23 sa 1 Corinthians. For ye are bought with a price. Inambaliwat ni Paul, hindi makal kita, may bili na siya. Be not ye the servants of men. See? Nga. Meaning to say, we have no rights, wala kita sang right. Nga, ako nilawas, pag gusto ko. We are supposed to be subject sa iyang mga mando, regardless kung ano man nakabudlay, kung ano man nakahapos. Let us not forget, di dagit na paglimtan, nga kung wala kita, kag wala kita nakaangkon sa kaluwasan, diddo kadanan kita sa impyerno. Ba? Why talabot sa Ginoo? But He gave Himself for us. Not only nga ginhatag niya ang iyang part sa himself, kundi bugos niya nga kabuhi. Nag-antos siya. That's why, tanan-tanan niya ara sa aton subong. Let us remember this, nga tanan-tanan niya ara sa aton subong, tanan-tanan niya makita sa mata naton, tanan-tanan niya mabatsaganta. It is all by the grace of God. Manambas ng 1 Corinthians 15, verse 10, but by the grace of God, I am what I am. Kung ano ka subong, kung ano ka maayo yung mga health, kung ano yung mga achievements, anong yung mga gains sa niya kalibutan, it is all by the grace of God. Eh kung wala ina sa grasya sa Ginoo, di mo na malabot. Ba? Ano ba kung ano man ang achievements mo? Do you think imo na? Gingamit ka lang sa Ginoo. Ba? Ngaman, butangan ka sa Ginoo da sang isa ka virus, paralyze ka. Hindi ka na mapuslan. Kwaon sa Ginoo ang ginhawa sa imo. Ba? Hindi ka na mapuslan. It's all by the grace of God, but by the grace of God, I am what I am. So therefore, ang Ginoo ang may right nga mag-claim ina ang lawas mo nga kita. The only reasonable thing nga mahatag sa Ginoo isang ato niya kabuhi. Which is iya man na gani. Ha? Diba paano nato na si halad ang balsang balik kita sa ato nga text verse sa may Romans chapter 12 verse 1. Ihalad na siya as a what? Living sacrifice. Buhi nga sakripisyo. Kaya isang una nga panahon, pasalamat kita, nga isang una panahon, ang mga sakripisyo, yung ginahalad sa mga taga-Israel, ginapatay, ginapailig ang dugo. Pero we don't need to do that. Dito na kinanglan himuon. Kaya nahimo na to ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Ang kinanglan mo na lang himuon, subong, as a Christian, is to present your bodies a living sacrifice. That's the only difference nga ara sa aton kumpara sa Old Testament times. Ang ilang sakripisyo kinanglan nga patyon aton, we need to live living sacrifice. Although may differences, may ara man yung similarities, kag ang similarities is that the Lord is commanding each one of us to sacrifice, living sacrifice. Kag ang sacrifice ka na, hindi mo na siya mahambang ang sacrifice kung hapos. Ba? Kaya kung makabagan ng sacrifice, budlay ginaya. Sacrifice gani, may sacrifice ka hapos out. Ang sacrifice, guro nga mahapos, mahambal mo ng mga pinitin siya. Kung Holy Week, hapos na ang sacrifice.
Abi mo, kaysa una sa high school, one time mo sa isa ka Holy Week, na curious ko, bako ano gini siya ang ginatawa, ginapinitin siya man. Galokdo ka sang cross, saka sa ginahimo na bukid-bukid tapos kapalansang sa cross. Only to find out, nga abi ko, bugat-bugat, ginang kahoy, ginalalokdo nila. Kay gali, tsuray lang bugat-bugat. Kay gali, mag-an man ng kahoy, kalong sa sulod. See? Ang sacrifice, it is always costly, it is always painful, difficult, personal, and necessary. Wala ba lang ang mga bagay nga, ano ang mga bagay nga budlay buya? Now, siyempre yung mga bagay, mga butang, yung malapit sa aton. Kaya nga isang story ni Abraham, yung nagpangamuyo sila sa isa ka bata. Ginhatag sa ilang isa ka bata nga na. Ngalan niya si Isaac. Pero ang Ginoo, hindi tingan niya man gyapon si Abraham. Nga ano? Ihalad ang iya nga anak. You see, most of the time, may mga ginapangamuyuan kita si Ginoo, kag ginasabat sa Ginoo. Kag most of the time, ang testing sa aton sa Ginoo is we need to sacrifice those answered prayers. Kag dira na makitaan kung ano kahugot aton nga pagtuo sa Ginoo. See? So ano bala when you say a living sacrifice? Magkamagan ng a living sacrifice, it means that we are to be on the altar wherever we are. Madala ka altar. Hindi. Regardless, meaning to say, regardless kung diin ka man sining nga kalibutan, tandaan naton, everything aton nga lawas, iyan as ang Ginoo. Living sacrifice means constant, continuous sacrifice. Hindi na sila nga ginahimo na lang from time to time. Lord, wala ko time, hindi ko namin sacrifice. Hindi. Continuous sacrifice siya. Every day, every waking moment, ginahalad mo ni sa Ginoo ang imong lawas. Gimita ini Ginoo para sa imong nga kahimayaan. A living sacrifice means that the body sacrifices its own desires for those of God. To be a living sacrifice will require nga aton nga lawas, hindi na magkabuhi. Sini nga kalibutan, I'm not trying to say nga patyon mo. Sa sini nga kalibutan, bala? Sa sini nga gusto sang kalibutan, sang flesh, sang yawa. Kundi ang aton nga lawas should be, kag dapat nga follow sa guidelines ng pulong sang Ginoo. A living sacrifice means nga ang aton lawas is devoted sa pagpangalagad sa Ginoo. Mean to say, whether ano man ubra mo sa inyong kalibutan, teacher ka man, engineer ka man, street sweeper ka man, ano man ubra mo sa inyong kalibutan, dapat ikaw ay living sacrifice. Mean to say, dapat ang imo nga kabuhi makita nga yara kay Kristo. Kag yara si Kristo sa imo nga kabuhi. The bottom line of all this is that sacrificing of the body, o hindi siya nagkakatabo sa simbahan lamang. It implies ang every action mo, kada hulag mo, kada hambal mo, mahimaya ba lang Ginoo sa imong ginaubra, sa imong ginahambal? See? Ano ba lang hambal natin nga, we are all missionaries. Missionaries ka tanan diri. Kung di imo nga field, that's your mission field. O kung teacher ka, imo nga mission field, ang imo nga ginatudloan niya kabataan ang imo nga fellow teachers. Di sir, kung gabantay lang kabitsanggi, tanan nga gabakal balay guys, sang tracks da. See? Ang aton nga kabuhi should be devoted to the task of serving God. Ano siya klase? Ano siya klase nga sacrifice? What kind of sacrifice? Dragya pa sa may verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Ano kasi sacrifice? Holy. Holy.
Hindi na kinanglan na-explain, holy, balaan. Mga magaling nga holy, set apart. See? Na-set apart mo. Layo ka, set apart, mabalaan, gid nga, ay, ari. Holy, gini siya. Ba? Kalabanan sa aton, especially mga young people, tama, si mo kabalaan. Ba, mga basketball na, nakaamo ka gina. See? Holiness, set apart. Mabalaan ay mabalaan bala sa mga work field, sa aton nga school, kundi man nga holy kita. Not only holy, kundi nabagid, acceptable unto God. See? Acceptable na baton sa Ginoo. Kaya nga man, ang Ginoo, mahimaya siya kung ang aton nga kabuhi is sacrifice on the altar of His service for His glory. Pero ang subo ng kamatuoran is that there are only two choices kung ikaw kisano na. It's either, number one, we are hurting God, or number two, we are pleasing Him. Ano ba lang estado sa aton niya kaboy subong bilang Kristohanon? Mahimaya ba lang Ginoo, mahambal tayhan nga mahimaya tayong Ginoo by the way we act, by the way we say things, by the way we judge things, or masakitan ang Ginoo? Sige lang, tsindihan mo na sing Ginoo. No. Kag not only, nandaan na bala, dari bala sa first part, I beseech you therefore, siguro, pastor, para na sa mga unbeliever, hindi, para ini sa Kristohanon, para ini sa aton. I beseech you therefore, brethren, bal ni Paul, utod ko sa Ginoo. Not only nga ginsugo ini sa mga pastor, mabaruan, hindi, it is command to every member of the family of God. Nga, ihalad ta kaboy ta. Number one, it revolves around the worship of God. Number two, it revolves around the wisdom of God. Kasi kung tanawon ta, ang first part dito, si Paul nag-deal siya sa lawas naton. Sa lawas naton. Pabot dito sa verse 2, nag-deal naman siya sa aton nga mind. If you look at it, okay, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya man, diri nagahalin ang aton nga problema sa aton nga mind. If we don't control, if we don't change our mind, then budlayan kita. Ba? May isa na ka-issue na mangkot, diyan ang mas importante, ang tagipusoon kung anong utok. May ba nga, heart sir, kaya kung wala sang heart, wala ganda ng brain. But study shows, kung ba sa mga scientists, kuno nga, mas importante ang mind. Kaya ang mind ang nag-send signal, kaya ang heart kuno ya is just another piece of a muscle. Ba? Ang mga ganun na nga, ang tao, kung nang bali lang nga brain dead na, huwag na chance nga buhi. Patay na brain niya mo. Mga nag-pump sa iyang heart, bulong na lang. Ito man ang baldra ni Paul. And be not conformed to this world. That's muna. Bali Paul dira, be not conformed to this world. Conform meaning to take shape. Sundon mo ang kalibutan. It literally means to mold. Gusto nyo nga nabasa ang Bible that we are not allowed this world nga squeeze ta. So, squeeze ta ng galingon sa kalibutan. Be like the world. I'm not trying to say nga, star na lang ta sa bukid, kag mag-iramitan nyo, kag magkaon. Hindi mo na. World, hindi earth ang ginambal diri. Be not conformed to this world. Anong sininga kalibutan? How? Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Galatians 5, 19 to 21. Now the works of the flesh, that is the world, muna, are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I also told you in time past,
that they which do such things should not inherit the kingdom of God. Amo na ang world ni ginambadira ni Paul. Hindi na napasundon. But ang yawa, pero di ka alam ang yawa. Kung na-notice natin, sa una, gamba kita nga hindi tapos sundon ng kalibutan. Wala kita kabalo, nga ang yawa, gaamat-amat na. Ang kalibutan, ang kasunod sa aton. If you look at it, sa different perspective, ang kalibutan, sila nasubong ang daw holy. Gigamit na sang word ng God, Bible. Diba? Mabatian mo sa diskuhan, subong,